Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang mga salitang maririnig mo ay maaring maging huling beses na matutulog ka na may bigat sa iyong dibdib dahil sa pera. At kung handa kang buksan ng iyong puso sa panalangin ito, makikita mo na ang iyong buhay pinansyal ay kayang baguhin sa isang iglap, sapagkat hindi aksidente na napunta ka rito kundi isang senyal mula sa langit na ikaw ay tinatawag upang maranasan ang hiwaga ng biyayang darating. At kung nararamdaman mo ang tibok ng iyong puso na mas mabilis ngayon, ito ay patunay na ang mensaheng ito ay nakalaan para sa iyo. Ilang beses ka na bang nagising sa kalagitnaan ng gabi, pawisan, nag-aalala, nag-iisip kung paano mo babayaran ng mga bayarin na tila walang katapusan, kung paano mo mapupunan ng kakulangan, kung paano mo mapoprotektahan ang iyong pamilya mula sa pagkakautang na parang kumakain sa iyong kaluluwa? At ilang beses mo na bang naramdaman na parang wala ng pag-asa, na parang ang Diyos ay hindi nakikinig? Ngunit ngayong mismong sandali, narito ang panalangin na kayang bumasag sa kadena ng iyong kahirapan at magbukas ng pintuan ng kasaganaan na hindi mo pa naranasan kailanman. At ito ang dahilan kung bakit ang pamagat na narinig mo ay nagsasabing nakakatakot, sapagkat totoo. Nakakatakot isipin kung gaano kabilis mababago ang iyong buhay mula sa gabi hanggang umaga, mula sa kawalan patungo sa pagkakaroon, mula sa takot patungo sa kapayapaan. Hindi ito bukas, hindi ito susunod na linggo, ito ay ngayon. At ang pagkakataong ito ay hindi dapat mong palampasin, sapagkat ang biyaya ay kumakatok at nasa iyo ang pasya kung bubuksan mo ang pinto. Sa bawat taong umabot sa puntong ito, alam ko na nararamdaman mo ang bigat na iyon, at sa loob ng iyong dibdib ay nag-aapoy ang pagnanais para sa isang pagbabago. At hindi mo ito maririnig kung hindi ka tinawag, sapagkat walang pagkakataon sa mundong ito na walang layunin. At walang salita mula sa langit na ibinubulong sa iyong tainga kung hindi ka karapat-dapat. Marahil iniisip mo ngayon, paano mangyayari ang isang bagay na ganito? Paano posible na isang simpleng panalangin ay magdadala ng pagbabago sa aking pera, sa aking pamilya, sa aking hinaharap? At marahil nakaramdam ka na ng pagdududa, ngunit hayaan mong sabihin ko ito ng malinaw. Ang pananampalataya ay ang pinto, at ang panalangin ay ang susi, at ang himala ay ang biyayang nakatago sa likod ng pinto na iyon, na hindi mo pa nakikita dahil hindi mo pa natutupad ang hakbang na ito. Isipin mo sandali ang gabi kung saan natulog kang may kaba, nag-aalala kung saan ka kukuha ng pambayad bukas. At isipin mo rin ang umaga kung saan magigising ka na may kapayapaan, may kasaganaan, may pabor na dumaloy sa iyo nang hindi mo inaasahan, dahil iyon ang eksaktong pangako ng panalangin ito. Iyon ang kapangyarihan na hindi nakikita ng mata ngunit nararamdaman ng puso. Kung ikaw ay narito pa rin at patuloy na nakikinig, ibig sabihin ang espiritu mo ay kumikilala na may darating na kakaiba at hindi mo ito matatakasan dahil ito ay itinakda para sa iyo. Kaya't ngayon tinatanong kita, ilang beses mo nang hiniling sa Diyos na baguhin ang iyong sitwasyon? Ilang beses mo nang sinabi na, Panginoon, pagod na ako, hindi ko na kaya, tulungan mo ako. At ilang beses kanyang pinakinggan, ngunit hindi mo napansin ang mga senyales. Ngunit ngayong araw na ito na ang senyal, ito na ang sagot, ito na ang panalangin na matagal mo nang hinihintay. Hindi mo kailangang magkaroon ng malalaking bagay upang maranasan ang pagbabago. Kailangan mo lamang ang bukas na puso, ang pananampalataya na kahit butil ng mustasa, at ang tapang na sabihin, ako ay handa. At habang ang salitang ito ay umaagos sa iyong pandinig, huwag mong isipin na ito ay isa lamang video, isa lamang boses, o isa lamang mensahe, sapagkat ito ay mismong tinig na ginagamit ng Diyos upang abutin ang iyong kaluluwa, sapagkat walang aksidente at walang oras na sayang kung ito ay galing sa Kanya.
Ang mga oras na ginugol mo sa pagkabalisa ay magtatapos na at ang mga gabi ng kawalan ng tulog ay mapapalitan ng mga umagang puno ng pasasalamat. Huwag mong hayaang ang pagdududa ang magnakaw ng sandaling ito dahil maraming nakarinig nito at nakita nila ang kanilang himala at ngayon ay ikaw naman ang susunod. Ikaw ang susunod na tatayo at magsasabing, "Totoo, nagbago ang buhay ko." Kung nararamdaman mong tumitibok ang puso mo ng mas mabilis, kung nararamdaman mong umiinit ang iyong mga kamay, kung may tinig na bumubulong sa iyong loob na hindi mo maintindihan, iyon ay ang espiritu na nagsasabing huwag mong palampasin ito dahil ang oras mo ay ngayon. Kaya't manatili ka rito dahil ang panalangin ito ay hindi lamang panalangin kundi pintuan, hindi lamang pintuan kundi landas, at hindi lamang landas kundi simula ng lahat ng pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Marahil iniisip mo na walang nakakaunawa sa pinagdadaanan mo. Marahil iniisip mo na nag-iisa ka sa laban na ito, laban sa kahirapan at pagkakautang, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ka nag-iisa sapagkat libo-libong tao ang umiiyak sa katahimikan ng gabi. Libo-libong tao ang nagtatago ng kanilang luha habang nakangiti sa harap ng kanilang pamilya. At libo-libong tao ang patuloy na lumalaban kahit tila wala ng lakas. At kung ikaw ay naririto ngayon, ibig sabihin ikaw ay isa sa kanila at ngayon ang Diyos ay nagbibigay ng kasagutan. Ilang beses mo nang itinago ang mga luha mo para hindi makita ng iyong mga anak. Ilang beses mo nang sinabing ayos lang ako kahit sa loob mo ay halos gumuho ka na. Ilang beses mo nang pinalakas ang iyong sarili kahit gusto mo nang sumuko. At ngayon sa mismong sandaling ito, ang lahat ng iyon ay nagiging bahagi ng patotoo na magbibigay ng liwanag sa iyong buhay pinansyal. Sabihin mo sa sarili mo ng tahimik, "Oo, ako iyon." Ako ang taong ilang ulit nang nagdasal, ilang ulit nang sumigaw sa katahimikan, ilang ulit nang kumapit sa pananampalataya kahit mahina, at ngayon ako ay tinatawag para makinig sa panalangin ito. Sapagkat kung naririnig mo ang boses na ito, ang iyong kaluluwa ay tinatawag na bumangon, ang iyong puso ay tinatawag na maniwala muli, at ang iyong isipan ay tinatawag na huwag nang manatili sa takot. Tingnan mo ang katotohanan. Ilang gabi ang lumipas na walang laman ang iyong mesa, ilang beses na pumasok ka sa bangko o tindahan na puno ng kaba dahil baka hindi sapat ang hawak mo. Ilang beses na tiningnan mo ang iyong telepono na may kaba dahil baka mensahe na naman ng naniningil ang dumating. At ilang beses na nakaramdam ka ng matinding hiya dahil hindi mo maibigay ang gusto ng iyong pamilya. Ito ang realidad na ilang tao lamang ang nakakaalam sapagkat sa panlabas ay nakangiti ka, ngunit sa loob ay durog na durog ka. Ngunit narito rin ang pangako. Kung gaano kalalim ang sakit na iyon, ganon din kalalim ang biyayang darating. Kung gaano kabigat ang pinasan mo, ganon din kabigat ang gantimpalang matatanggap mo. At kung gaano kalayo ang naramdaman mong pagkawala ng pag-asa, ganon din kalapit ang milagro na ngayon ay kumakatok sa iyong pinto. Hindi mo kailangang magkunwari sa harap ng Diyos. Hindi mo kailangang itago ang luha sapagkat Siya ay nakatingin, nakikinig at nakahandang kumilos para sa iyo. Marahil ngayon ay nagtatanong ka, totoo ba ito? Maaari bang mangyari ito sa akin? Maaari bang magbago ang aking buhay pinansyal sa isang panalangin lamang? At ang sagot ay malinaw, oo. Sapagkat hindi mo ito naririnig para lamang mawalan ng oras. Naririnig mo ito dahil nakatadhana na ang sagot ay sumapit sa iyo ngayon. Hindi ka aksidente, hindi aksidente na napindot mo ito, hindi aksidente na nanatili ka kahit naririnig mo na ang iyong puso ay kumakabog. At hindi rin aksidente na ang Diyos ay nagpadala ng tinig na ito upang magsabi sa iyo na Siya ay tapat at hindi ka niya pababayaan. Kung ikaw ay umiiyak ngayon habang nakikinig, kung napapansin mong tumutulo ang iyong mga luha,
Huwag mong pigilan dahil iyon ay tanda na binubuksan ng Diyos ang iyong puso upang tanggapin ang biyayang paparating. Kung ang dibdib mo ay tila gumagaan habang pinapakinggan mo ito, iyon ay tanda na tinatanggal ng Diyos ang bigat na matagal nang nakapatong sa iyo. At kung may tinig sa iyong isip na nagsasabing manatili, makinig at sumabay, iyon ay espiritu na nagtuturo sa iyo kung paano tanggapin ang biyayang ito. Sabihin mo sa iyong sarili ngayon, ako ay handa akong maniwala, handa akong sumabay, handa akong makita ang pagbabago sapagkat hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. At kapag binigkas mo iyan sa iyong puso, alam ng Diyos na ikaw ay tunay. Alam niya na ikaw ay handang kumilos at alam niya na ikaw ay karapat-dapat sa kasaganaan. At ngayon, itanong mo sa iyong sarili, mas pipiliin mo bang manatili sa takot o pipiliin mong yakapin ang pananampalataya sapagkat ang pananalig na iyong ibinibigay ngayon ay magiging binhi ng kayamanang mamumunga bukas. Hindi ka nakikinig lamang. Ikaw ay naglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, at mula sa pangungulila patungo sa kaligayahan. Kung naririnig mo pa ito hanggang ngayon, sabihin mo sa iyong sarili, oo, ako iyon. Ako ang tinatawag, ako ang makakaranas ng himala, ako ang makakakita ng pagbabago, at ako ang susunod na patotoo ng kabutihan ng Diyos. Sapagkat hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, at hindi ka kailanman kinalimutan. Mayroong lihim na matagal nang nakatago sa mga nakaraang henerasyon, isang espiritual na susi na ibinubunyag lamang sa mga handang maniwala at kumilos sa pananampalataya. At ang panalangin ito na ibabahagi ko sa iyo ngayon ay isa sa mga iyon. Isang panalangin may kapangyarihang magbukas ng pintuan ng langit para daluyan ka ng biyaya at kasaganaan. At ito ang dahilan kung bakit napakarami ang nagpatotoo na pagkatapos nilang sumabay, nakakita sila ng mga pagbabagong hindi nila maipaliwanag. Ang ilan ay nakatanggap ng biglaang oportunidad sa trabaho. Ang ilan ay nagkaroon ng dagdag na kita na hindi nila inaasahan. At ang ilan ay nakaranas ng kaluwagan sa kanilang mga pagkakautang na tila imposibleng matapos. At ang lahat ng ito ay naganap hindi dahil sa aksidente kundi dahil sa panalangin nagbukas ng kanilang pananampalataya. Isipin mo ang isang babae na 47 taong gulang, isang ina na halos mawalan ng pag-asa, ngunit isang gabi ay napadpad siya sa panalangin tulad nito. At sa pagsunod niya ng buong puso, kinabukasan ay may dumating na biyayang hindi niya inaasahan, sapat upang bayaran ang mga utang na matagal na niyang pinapasan. Hindi niya iyon pinaniwalaan sa una, ngunit nang makita niya na totoo, nagsilbi siyang patotoo na kapag ang Diyos ang kumilos, walang imposible. Marahil sinasabi mo, paano ako? Paano ang sitwasyon ko na mas malala? Paano kung walang mangyari? Ngunit narito ang totoo, ang halaga na darating sa iyo ay ang halaga na itinakda ng Diyos mismo, sapat para sa iyong pangangailangan, sapat para sa iyong pamilya, at sapat para iparamdam sa iyo na hindi ka kailanman iniwan. Ngayon, tandaan mong mabuti, hindi ito basta-basta lamang panalangin, ito ay susi, at ang susi ay hindi gumagana kung hindi mo ito gagamitin, at kaya kong sabihin sa iyo ng malinaw, kung makikinig ka lamang ng walang pananampalataya, ito ay magiging salita lamang. Ngunit kung tatanggapin mo ng buong puso, ito ay magiging apoy na magpapainit ng iyong espiritu at magdadala ng bagong simula. Sa oras na ito, maaaring may bumubulong sa iyong isipan na huwag kang maniwala, na wala itong silbi, na hindi ito totoo. Ngunit itanong mo sa iyong sarili, ano ang mawawala sa iyo kung maniniwala ka? At ano ang maaari mong makuha kung totoo nga na ito ang simula ng pagbabago mo? Sapagkat ang oras na ito ay hindi katulad ng iba, ito ang araw na ipinangako ng Diyos para sa iyo, at ang katotohanan ay wala ng ibang makakahadlang kundi ang iyong sariling pag-aalinlangan. Kung nararamdaman mo ngayon na parang lumiliwanag ang iyong dibdib habang nakikinig,
Iyon ay tanda na ang espiritual na pinto ay nagsisimulang bumukas. At kung nararamdaman mong tumitibay ang iyong loob, iyon ay tanda na ang Diyos ay nagsasabing, "Anak, ito na ang oras mo." Kaya't huwag mong hayaang makalusot ito. Huwag mong hayaan na matapos ito na wala kang ginawa. Dahil ang panalangin ito ay inilaan mismo para sa iyo. At kung handa ka, sabihin mo sa iyong puso ngayon, "Ako ay handa, Panginoon. Buksan mo ang pintuan ng aking kasaganaan." At makikita mo kung paanong ang mga salita ay nagiging kasangkapan upang baguhin ang iyong kinabukasan. Hindi ito aksidente, hindi ito biro, ito ay pagtatalaga ng Diyos para sa iyo. Kaya ngayon, hamunin mo ang iyong sarili, huwag kang matakot, sabihin mo ng tahimik o malakas, "Handa na ako," sapagkat sa oras na iyon, ipinapakita mo sa Diyos na hindi mo nahahayaang manatili ka sa dilim ng pagkakautang at kahirapan, kundi tatanggapin mo ang liwanag ng kanyang biyaya, sapagkat ang mga himala ay hindi para sa mga nag-aalinlangan, kundi para sa mga handang tumanggap. Ngayon, nakikiusap ako sa iyo na huwag mong palampasin ang pagkakataong ito dahil bawat salita na iyong naririnig ay nagsisilbing binhi. At kung hahayaan mong mahulog ito sa matabang lupa ng iyong puso, ito ay tutubo at mamumunga ng kasaganaan na hindi mo pa nararanasan. Sabihin mo sa iyong sarili, "Hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako mananatiling alipin ng utang. Hindi na ako gigising gabi-gabi na may kaba. Dahil ngayon, tinatanggap ko na ang bagong simula." At kapag sinabi mo iyon, mararamdaman mo na ang himala ay nagsisimulang gumalaw at ang kalangitan ay nagsisimulang buksan ang pintuan nito para sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami ngayon sa harap mo. Dala ang aming bigat, dala ang aming sakit, dala ang aming mga pagkukulang, at alam mong wala na kaming ibang mapupuntahan kundi ikaw lamang. Kaya't sa oras na ito itinatapon namin ang lahat ng aming pagdududa, ang lahat ng aming takot, at ang lahat ng aming pangamba, sapagkat naniniwala kami na sa iyong presensya ay mayroong kalayaan at mayroong pagbabago. Panginoon, pagod na kaming lumaban sa aming sariling lakas. Pagod na kaming umasa sa kakarampot na kinikita. Pagod na kaming magtago ng aming mga luha sa gabi. At kaya ngayon buong puso naming sinasabi, wala na kaming ibang masasandalan kundi ikaw. Diyos na buhay, nakikita mo ang aming mga puso, nakikita mo ang aming mga kamay na walang laman, nakikita mo ang aming mga mesa na madalas ay kulang, at nakikita mo ang aming mga anak na nagugutom, ngunit alam naming higit pa sa lahat ng iyon ay nakikita mo rin ang aming pananampalataya, kahit maliit, kahit nanginginig, ngunit totoo, at iyon ang aming iniaalay ngayon. O Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, hinihiling namin na buksan mo ang pintuan ng kalangitan at ibuhos mo ang mga biyayang nakalaan para sa amin. Hindi na namin kaya, Panginoon, na magpatuloy sa pagkakulong sa utang, sa takot at sa kahirapan. Kaya't kami ay sumisigaw ngayon, Ama. Tulungan mo kami, Ama. Dinggin mo ang panalangin naming ito. Ama, iligtas mo kami mula sa pagkakakulong na ito. Panginoon, sa bawat utang na nagpapabigat sa aming dibdib, hinihiling namin na alisin mo ito. Napalitan mo ng kapayapaan at kalayaan. At sa bawat bayaring hindi namin alam kung paano babayaran, hinihiling namin na ikaw ang magdala ng solusyon, ng bukas na pintuan, ng himalang magpapatunay na ang iyong kapangyarihan ay higit sa lahat ng bagay. Hindi na namin gustong magising gabi-gabi na may kaba at takot. Hindi na namin gustong tumakbo mula sa mga tawag at mensahe ng mga naniningil. Nais na naming maranasan ang tunay na kalayaan na nanggagaling sa iyo. Kaya ngayon, Ama, inilalapit namin ang bawat papel ng utang, bawat resibo, bawat kontrata, bawat takot, at inilalagay namin ito sa iyong paanan at sinasabi naming buong puso, Panginoon, kayo na po ang bahala. At ngayon, Panginoon, habang kami ay nagbubukas ng aming puso,
Aming sinasabi ng buong lakas, naniniwala kami na darating ang biyaya, na darating ang kasaganaan, na darating ang kalayaan, sapagkat sinabi mo sa iyong salita na ikaw ang aming pastol at hindi kami kukulangin. At sa oras na ito, inaangkin namin iyon, Panginoon. Inaangkin namin na hindi kami muling kukulangin. Inaangkin namin na hindi na kami muling magugutom. At inaangkin namin na hindi na kami muling magiging alipin ng utang. Ama naming Diyos, pinipili naming maniwala kahit mahirap. Pinipili naming sumampalataya kahit wala kaming nakikitang resulta. Pinipili naming kumapit sa iyo kahit pakiramdam namin kami ay nag-iisa, sapagkat alam namin na ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita kundi sa hindi nakikita. At alam naming ikaw ay tapat, ikaw ay makapangyarihan, at ikaw ay kailanman hindi nagbabago. Kaya't ngayon, Ama, itinatayo namin ang aming pananampalataya sa iyo at sinasabi naming may kumpiyansa, kami ay maniniwala hanggang makita namin ang himala. Sa bawat salitang binibigkas ngayon, Panginoon, hinihiling namin na ang aming mga puso ay mapuno ng kapayapaan. Hinihiling namin na ang aming isipan ay mapuno ng katiyakan. At hinihiling namin na ang aming mga kamay ay mapuno ng biyayang galing sa iyo. Sapagkat wala kaming ibang mapagkukunan kundi ikaw, at walang ibang makapagbibigay kundi ikaw. Kaya ngayon, O Diyos, aming ipinapahayag na ang aming kaligtasan ay darating. Aming ipinapahayag na ang aming kasaganaan ay darating. At aming ipinapahayag na ang aming mga utang ay matatapos. At ngayon, Panginoon, itinuturo namin ang aming mga mata sa iyo at sinasabi namin ng may lakas at pananampalataya, ako ay malaya na, ako ay malaya na, ako ay malaya na. At sa bawat pag-ulit nito, nadarama namin na ang bigat ay bumababa, nadarama namin na ang pinto ng langit ay bumubukas, at nadarama namin na ang mga kamay ng Diyos ay humahawak sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong biyaya, tinatanggap namin ang iyong pag-ibig, at tinatanggap namin ang iyong pagpapala. Sabihin ng bawat isa na nakikinig ngayon, ako ay tumatanggap. At habang sinasabi mo ito, hayaan mong ang biyayang iyon ay dumaloy sa iyo, hayaan mong ang kapangyarihan ng Diyos ay bumaba sa iyo, at hayaan mong ang milagro ay magsimulang gumalaw. Ama, alam namin na hindi ito tungkol sa kung gaano kami karapat-dapat. Alam namin na hindi ito tungkol sa aming gawa, kundi tungkol sa iyong kabutihan, at iyon ang aming inaangkin ngayon. Hindi kami humihingi ng sobra, humihingi lamang kami ng sapat upang makita ang iyong kabutihan, sapat upang makita ang iyong katapatan, at sapat upang patunayan na hindi kami kailanman iniwan. Panginoon, sa oras na ito kami ay nagdedeklara ng tagumpay, kami ay nagdedeklara ng kasaganaan, at kami ay nagdedeklara ng kalayaan. Sapagkat hindi na kami alipin ng utang, hindi na kami alipin ng kahirapan, at hindi na kami alipin ng takot, kundi kami ay malaya sa iyo at kami ay puno ng biyaya mula sa iyo. At ngayon, Panginoon, hayaan mong ang bawat nakikinig ay maramdaman ng pag-asa, maramdaman ng kapayapaan, at maramdaman ng katotohanang sila ay hindi kailanman nag-iisa. Sapagkat sa oras na ito, alam naming ikaw ay kasama namin, ikaw ay nasa tabi namin, at ikaw ay kumikilos para sa amin. Kaya't ngayon, Ama, salamat, salamat, salamat. Dahil alam naming ang aming panalangin ay dininig na, at alam naming ang aming milagro ay paparating na, at alam naming ang aming kalayaan ay nagsisimula na. Ngayon ay dumating na tayo sa sandaling pinakahihintay, ang oras kung saan ang iyong puso ay titibok ng mas mabilis, ang iyong espiritu ay mag-aapoy, at ang iyong pananampalataya ay magsisindi na parang apoy na hindi mapapatay. Sapagkat ito ang oras ng iyong tagumpay, ito ang oras ng iyong kalayaan, at ito ang oras na pinadala ng Diyos upang ipakita sa iyo na ang panalangin ay may kapangyarihang magbago ng lahat. Anak, huwag mong isipin na nanonood ka lamang ng isang simpleng video.
Huwag mong isipin na ito ay salita lamang, sapagkat ito ay mismong tinig ng Diyos na nagsasabing ang iyong pagpapala ay darating ngayon. Isipin mo, ilang taon ka nang naghintay, ilang taon ka nang nagtiis, ilang gabi ka nang umiyak nang walang nakakakita, at ngayon ay sinasabi ng Panginoon sa iyo, tapos na ang paghihirap, tapos na ang pag-iyak, at tapos na ang pagkaalipin sa utang, dahil ang oras ng biyaya ay narito na. Damhin mo ang kapangyarihan sa bawat salitang binibigkas, dahil ito ay hindi lamang salita, kundi apoy na kumikilos sa iyong kaluluwa. Sabihin mo sa iyong sarili ngayon, ako ay malaya, ako ay pinagpala, ako ay may himala. At habang inuulit mo ito, mararamdaman mo na ang langit ay bumubukas, mararamdaman mo na ang bigat ay bumababa, at mararamdaman mo na ang Espiritu ng Diyos ay bumabalot sa iyo. Ang pader ng kahirapan na pumapalibot sa iyo sa loob ng maraming taon ay guguho ngayon, at ang pintuan ng kasaganaan ay bumubukas ngayon mismo. Kung nararamdaman mo ang init sa iyong dibdib, kung nararamdaman mong may dumadaloy na kapayapaan sa iyong katawan, huwag kang matakot, sapagkat iyon ay tanda na ang Diyos ay gumagalaw. Marami na ang nakaranas nito bago ka, at ngayon ay ikaw naman ang susunod na magpapatotoo. Hindi ba't nararamdaman mo ang kakaibang presensya sa paligid mo ngayon? Hindi ba't nararamdaman mo na hindi ito ordinaryo? Iyan ang himala na bumababa sa iyo. Kaya ngayon ako ay nagsasalita ng may buong kapangyarihan at pananampalataya. Ang iyong pagpapala ay dumadating, ang iyong utang ay mawawala, ang iyong buhay pinansyal ay babaguhin, at ang iyong pamilya ay makakaranas ng kalayaan. Sabihin mo sa iyong sarili, ako ang susunod, ako ang susunod, ako ang susunod. At habang inuulit mo ito, tinatatakan mo sa iyong puso na ang oras ng pagbabago ay narito na. Anak, nararamdaman mo ba ang kapayapaan na iyon? Nararamdaman mo ba ang pag-ibig ng Diyos na bumabalot sa iyo? Nararamdaman mo ba ang lakas na hindi mo pa naramdaman noon? Iyan ang ebidensya na hindi ka nag-iisa. Iyan ang ebidensya na ang Diyos ay kasama mo. At iyan ang ebidensya na ang panalangin ito ay hindi mawawalan ng bunga. Huwag mong hayaan na matapos ang sandaling ito nang hindi mo sinasabing buong lakas, naniniwala ako, tinatanggap ko, ako ay malaya na. Dahil sa mismong pagbigkas mo niyan, ang espiritual na pader na nakaharang sa iyo ay guguho. At ngayon sabihin mo, ako ay handa. Dahil kung handa ka, walang makakapigil sa iyo at walang makakahadlang sa biyayang inilaan ng Diyos para sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, ipinapahayag namin ang aming pananampalataya. Ipinapahayag namin ang aming tagumpay at ipinapahayag namin ang aming kalayaan. At habang ang bawat isa ay inuulit ang mga salitang ito, nakikita namin ang langit na bumubukas. Nakikita namin ang mga pintuang matagal ng sarado na ngayon ay bumubukas. At nakikita namin na ang bukas ay puno ng kasaganaan. Ngayon ay sumisigaw kami ng may buong puso. Salamat Panginoon, salamat sa pagpapala, salamat sa kalayaan, at sa bawat salitang iyon ay dumadaloy ang masaganang biyaya. Anak, huwag mong kalimutan, hindi aksidente na narito ka, hindi aksidente na nakikinig ka pa rin, at hindi aksidente na sa mismong sandaling ito ay nararamdaman mong may kakaiba. Iyan ay ang oras ng Diyos para sa iyo, at ang oras na ito ay hindi na mauulit. Kaya't yakapin mo ito, yakapin mo ang himala, at yakapin mo ang biyaya. Hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay, anak ng Diyos, sapagkat ang panalangin ito na iyong pinakinggan ay simula pa lamang ng mas malaking himala na naghihintay sa iyo. At kung nararamdaman mo ngayon ang kapayapaan at katiyakan na hindi mo naranasan noon, iyon ay tanda na ikaw ay nasa tamang landas. At ang Diyos ay naglatag ng mas malawak na plano para sa iyo. Huwag mong isipin na tapos na ang lahat dito, sapagkat bukas may panibagong salita, panibagong panalangin at panibagong pagpapala na inilaan para sa iyo.
Kaya't sinasabi ko sa iyo ngayon, bumalik ka, manatili ka sa landas na ito at huwag mong hayaang maputol ang koneksyong ito na nagbukas ng pintuan ng himala sa iyong buhay. Tandaan mo anak, ang Diyos ay gumagalaw ng sunod-sunod. Hindi siya tumitigil sa unang hakbang at kung nakita mo na ang pintuan ay bumukas ngayon, mas malalaking pintuan pa ang bubuksan niya bukas at sa mga darating na araw. Kaya't habang nakikinig ka sa akin ngayon, sabihin mo sa iyong sarili, hindi pa tapos, ako ay magpapatuloy at sa bawat pagbigkas nito ay pinatitibay mo ang iyong sarili na maging handa sa sunod-sunod na biyayang darating. Kung ang panalangin ito ay tumama sa iyong puso, huwag mo itong hayaang mawala lamang sa iyong isipan. Isulat mo ngayon sa iyong espiritu, dumating na ang aking tagumpay. At habang inuulit mo ito, tumatatak ito sa iyong puso bilang isang pader ng pananampalataya na hindi na masisira ng alinmang unos. At ngayon, hinihikayat kitang magsabi ng malakas, ako ay pinagpala, ako ay malaya, ako ay magtatagumpay, sapagkat sa mismong pagbigkas mo nito ay binibigkas mo rin ang iyong hinaharap. Anak, huwag mong kalimutan na ang mga salitang binibigkas natin sa pananampalataya ay hindi kailanman nawawala. Ito'y umaakyat sa langit bilang isang handog at bumabalik bilang ulan ng biyaya sa ating buhay. Kaya't ngayon, bago matapos ang panalangin ito, nais kong iwan sa iyo ang katiyakang ito. Hindi mo narinig ito ng walang dahilan. Hindi mo inaksaya ang iyong oras, sapagkat ikaw ay napili upang marinig ang mensaheng ito. At dahil narito ka hanggang sa huling bahagi, ikaw ay isa sa mga pinili upang maranasan ang himalang pinansyal na inaasam mo. Ngunit nais kong sabihin din sa iyo, anak, ang paglalakbay ay hindi natatapos sa isang araw. Ito ay pagpapatuloy. Ito ay pananampalatayang araw-araw mong isinasabuhay. Kaya't huwag kang bumitaw, huwag kang sumuko, at huwag mong hayaang manakaw ng pagdududa ang itinanim na binhi sa iyong puso. Sapagkat kung patuloy kang maniniwala, kung patuloy kang makikinig, at kung patuloy kang sasabay sa panalangin ito araw-araw, mas makikita mo ang mga pintuang hindi pa nabubuksan ay biglang magbubukas para sa iyo. At sa oras na ito, hinihiling ko sa iyo, anak, gawin mong patotoo ang iyong buhay. Isulat sa iyong mga labi at sa iyong puso, ako ay magiging patunay ng kabutihan ng Diyos. At sa tuwing makikita mo ang iyong pamilya, tuwing haharap ka sa hamon, at tuwing makakaranas ka ng takot, sabihin mo ito ng may buong pananampalataya. Ngayon, bago tayo magtapos, nais kong iwan sa iyo ang hamong ito. Kung tunay kang naniniwala na ang iyong pagpapala ay paparating, kung tunay mong nadama ang kilos ng Diyos sa panalangin ito, isulat mo ngayon sa iyong isipan at sa iyong espiritu ang mga salitang ito. Dumating na ang aking tagumpay. At kung kaya mo, sabihin mo ito ng malakas at isulat mo rin sa mga komento bilang tanda na ikaw ay naniniwala, sapagkat sa iyong pagdedeklara, hindi lamang ikaw ang nakikinabang, kundi nakakapagbigay ka rin ng lakas ng loob sa iba na nakararanas ng parehong laban. Huwag mong kalimutan na bukas ay may panibagong panalangin na inihanda ng Diyos para sa iyo. At ang panalangin iyon ay magdadala ng mas malalim na pagpapala, mas matibay na kapayapaan, at mas malinaw na direksyon sa iyong buhay. Kaya't huwag kang mawawala, bumalik ka, at maging bahagi ka ng patuloy na pagdaloy ng mga biyaya. Sapagkat hindi ito isang panalangin lamang, ito ay isang paglalakbay. At ang paglalakbay na ito ay magdadala sa iyo mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, at mula sa pagkatalo patungo sa tagumpay. At ngayon, anak, habang nagtatapos tayo, hayaan mong ipahayag ko ito sa iyo. Ikaw ay hindi na katulad ng dati. Ikaw ay binago na, ikaw ay pinili na, at ikaw ay pinagpala na. Ang iyong buhay pinansyal ay hindi na mananatili sa dating anyo. Ang iyong pamilya ay makakaranas ng bagong yugto ng kalayaan, at ang iyong puso ay mapupuno ng kapayapaan na hindi maipaliwanag.
Kaya't sa huling pagkakataon, sabihin mo ito ng may buong puso, "Salamat Panginoon sa aking kalayaan, salamat sa aking tagumpay, salamat sa aking kasaganaan." At habang binibigkas mo ito, tatakan mo ang iyong hinaharap ng biyaya at ng tagumpay. At bago tuluyang magsara ang panalangin ito, hayaan mong iwan ko ang mga salitang ito sa iyo. Ikaw ay napili upang magtagumpay, ikaw ay napili upang umangat, at ikaw ay napili upang ipakita sa mundo na ang Diyos ay buhay at kumikilos. Kaya't huwag kang bumitaw, huwag kang lilihis, at huwag kang mawawala, sapagkat bukas ako'y muling naririto upang samahan ka, upang itaas ka, at upang ipagpatuloy ang panalangin ito hanggang sa makita mo ng buo ang iyong himala. Pagpalain ka ng Diyos, anak, at naway simula ngayon, hindi na muling maging pareho ang iyong buhay, sapagkat ikaw ay itinaas na mula sa alikabok patungo sa liwanag, mula sa utang patungo sa kasaganaan, at mula sa kawalan patungo sa walang hanggang biyaya. Hanggang bukas, anak, at manatili kang matatag sa pananampalataya dahil ang Diyos ay may inihanda pa para sa iyo na mas dakila kaysa sa lahat ng naisip mo.